Bakit nga ba malabong magkampiyon ang Barangay Ginebra ngayong paparating na All-Filipino Cup? Madami ang nagsasabi na tila ba napakalaki ang binagsak sa ratings ng Ginebra para magkampiyon ngayong All-Filipino Cup this season. Ito'y simula nang mawala ang isa sa pinaka-legit scorer nila at athletic player na si Jamie Malonzo. Sabihin man natin na malakas pa rin ang Ginebra kahit wala na siya dahil nandyan naman si Scottie Thompson, Stephen Holt at Lepet Aguilar na maaring magdala sa kanila pero iba pa rin talaga kapag nandyan ang isang Jamie Malonzo. Hindi lang kasi sa scoring siya maaasahan kundi pati na din sa kanyang depensa dahil sa athletic player nga ito. Nag-average lang naman siya sa Ginebra ng 14 points per game, 7 rebounds at 3 assists per game at napakalaking kawalan ito para sa Barangay Ginebra. Isa kasi siya dati sa mga go-tigay nila lalo na nung hindi pa ito na-injury at wala pang ibang player silang nakikita na maaring makapalitan niya at magko-cover ng kanyang stats. Isama mo pa dyan ang pagkawala ng isang veteran point guard ng Ginebra na si L.A. Tenorio. Kahit nasabihin na natin na may edad na din naman ito pero iba pa rin talaga ang leadership na hatid nito noon. Isa siya sa mga nag-guide kay Scottie Thompson at maging kay RJ Abarrientos kung paano maging isang effective na point guard. Sa ngayon ay All-Filipino pa lang kasi kaya naman wala pa din Justin Brownlee na maaaring papalit sana kay Jamie Malonzo at masasabi nating go-tigay nila. Sa nakikita ko ay mukhang napakalabong talunin nila ang San Miguel ngayon dahil walang naalis sa kanila at mas intact pa rin ang mga ito. Ganon din naman sa TNT na lalong nagpapalakas ngayon dahil sa pagbabalik ni Reyna Ambatak at nitong si Jason Castro. Hindi ko naman sinabing hindi kaya ng Ginebra ang dalawang koponan pero panigurado ay mahihirapan sila dahil sa mas maraming role players at star players ngayon ang ibang koponan kesa sa kanila. Hindi pa rin kasi ako sigurado sa kung paano at ano ang ipapakita ng kanila rookie na si Sonny Estelle na sinasabing siya daw ang papalit sa pwesto ng isang Jamie Malonzo. Ganon din sa bagong big man acquired nila na si Robert Torres, hindi pa siya masyadong familiar sa triangle offense ni Coach Tim Cone at paniguradong mahaba habang kapahan muna ang mangyayari gaya nung pagdating ni Troy Rosario. Maging ang rain or shine kasi ay contender na din lalo na't nandyan na ang bagong player nila na si Stanley Pringle. Same din sa Magnolia Hotshots na wala ng Chito Victilero kaya paniguradong mag-iiba din ang mga galawan nila dahil sa bagong coach na si L.A. Tenorio. Ikaw idol, sa tingin mo ba, magkakampyon kaya ang Ginebra ngayong All-Filipino Cup this coming season?